kapansin-pansin ng China ay nagiging agresibo lamang sa mga bansang alam nilang kakayanin nila, gaya lamang ng Vietnam, Taiwan at ng Pilipinas. Pero may isang bansa na kung sanay katunggali din nila sa isang isla na kung sanay pagmamay-ari pa rin daw ng China. At ito nga ang Senkaku Island. At ang kalaban nga nila dito ay ang mga Hapon. At sa gitna ng sunod-sunod na kaguluhan na nagaganap ngayon sa Middle East ay tila mas lalong nagpapalakas na din ang Japan, sapagkat bumili ito ng daang-daang missiles sa US. So ano nga ba ang tumatakbo sa isipan ngayon ng mga Hapon? At bago natin ipagpatuloy ang video na ito, ay huwag kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell para maging updated ka sa mga susunod na videos. Habang abala ang United States sa pakikipagsagupaan sa mga Houthi, ay abala din sila sa kanilang mga negosyo sa mga kagamitang pandigma, sapagkat nagkaroon na ng deal ang Japan sa US ukol sa mga armas na kanilang bibilhin. At ito nga ay ang mga Tomahawk cruise missiles. Alam mo ba na sa deal na ito ay bibili ang Japan ng 400 na Tomahawk cruise missiles? Ganun katindi ang paghahanda na ginagawa ngayon ng Japan. Gaya ng Israel, ang mga nagiging banta sa Japan ay ang mga bansang nakapaligid sa kanya. Kung iisipin kasi natin, ay China lang ang bansang nagiging threat sa kanila. Pero nagkakamali tayo dahil maliban sa China ay nariyan din ang North Korea. At ang isa pa ay ang Russia, kung kaya't ganitong paghahanda na ang ginagawa nila. Sadyang matalino talaga ang Japan dahil nito lamang ay naprubahan na ng kanilang Prime Minister na si Fumio Kishida ang pagdoble ng budget ng kanilang annual defense. Alam mo ba na aabot ng 10 trillion yen ang nakala na budget sa kanila o halos $68 billion. Ayon din sa mga analyst, dahil sa strategy ng Japan ngayon, hanggang taong 2027 ay aakyat sila sa pwesto na ikatlo sa buong mundo na may pinakamalaking pondo sa mga kagamitang pandigma. At mahahanay na sila sa United States at China na mga nangunguna. Nitong Desyembre nga lamang ay nilatag ng kanilang defense minister ang plano at wala pang isang buwan ay may aksyon na kagad sila. Maliban pa sa pag-imbak ng mga Tomahawk, ay i-accelerate na din ng Japan ang paggawa ng kanilang Type 12 surface-to-ship missiles. At dito ka talaga mabibilib sa mga Hapon dahil wala silang inaaksayang panahon. Aksyon agad. So ano nga ba ang Tomahawk na ito? At bakit ito ang siyang napiling i-acquire ng Japan na missile? Well, ang Tomahawk ay isang uri ng intermediate range subsonic cruise missile na tatak ng United States. Ito ay kadalasang nilolaunch sa mga Navy ships at submarines. Ang Tomahawk ay may option na pwedeng magkaroon ng nuclear payloads. Pero dahil sa pinagbabawal pa ito, ay phase out muna ng US ang capability ng nuclear role ng Tomahawk. Dinisenyohan din ito para i-launch ng mga subsonic speed, pero sa mababang altitude lamang, kung kaya't isa sa feature nito ay mahirap itong madetect agad ng mga radars. Well, ang Tomahawk ay nakadesenyo din talaga sa mga Navy ships ng US, dahil alam mo ba na nasa 140 na mga warships at submarines sila ay capable i-install ang missile na ito. Naging maganda rin talaga ang performance nito dahil sa daming variants na nagawa sa Tomahawk. Ayon sa kanilang website ay nakakategorize sa Black 1, 2,
Block 3 at Block 4 ang mga variants at upgrades sa mga feature nito. Ilan sa mga ito, sa Block 1 ay ang TLAM-N at Gryphon na mga uri pa ng mga land attack missiles, nuclear. At TASM naman at RGM na para sa mga anti-ship missile. Sa Block 2 naman ay ang TLAM-C na para sa mga makukunat na targets. At TLAM-D naman na para sa mga soft targets. Ang Block 3 naman ay upgrade sa mga Tomahawk missiles para magkaroon ng coordinated attacks capability. At ang mga nasa Block 4 naman ay ang mga pinaka-modern version ng Tomahawk, which is capable na sa mga loitering flight na aabot ng higit pa sa 1 oras. At ayon sa ibang source ay mayroon na din silang Block 5 variants. Ang Tomahawk ay may haba na nasa 18.4 feet at may range na aabot ng 2,400 kilometers o halos 1,500 miles. Ang bilis naman nito ay papalo ng 885 miles per hour. Ang missile naman ito ay pwedeng i-launch vertically sa mga warships at pwede ring horizontal if gagamit ng mga torpedo tubes sa mga submarines. Ito rin ay gumagamit ng turbofan engine wherein hindi siya nag-emit ng init. At ito ang siyang dahilan kung bakit mahirap siyang i-detect ng mga infrared detectors. Madami na ding napatunayan ang Tomahawk dahil ginamit na ito sa mga sagupaan gaya ng Persian Gulf War, which is first time itong ginamit. Gayon din sa Iraq War, Bosnia, Libya, Sudan, Yemen, at sa Afghanistan. At ilan nga ito sa patunay na dekalidad talaga ang mga Tomahawk missiles. Dahil nga sa quality na meron ng missiles na ito, ay iilan lang din ang mga bansang may kakayang makapag-acquire nito. Dahil alam mo ba na ang presyo ng Block 4 variants ay nasa $1.87 million. Ang Block 5 naman ay nasa $2 million. At iba pa ang export cost dahil tumataginting na aabot ng $4 million ang unit cost ng bawat Tomahawk. At napakaswerte ng Japan dahil sa may kakayahan silang mag-acquire ng ganitong halaga ng mga missile. At ilan lamang yan sa mga impormasyon ukol sa pagbili ng Japan ng daan-daang missiles sa United States.